Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Sige, sasama ako sa inyo. Medyo nahihiyang tugon ni Alex. Ang galing, pumalakpak si Rose at tumalon. Sa ganitong paraan, kapag may gagawin tayo ng mga bagay-bagay ay may magbabantay sa ating mga bag. Ika-29 na kabanata. Sagad sa buto na kayabangan. Alex, salamat, isa kang mabuting tao. Sabi ni Rose habang nakangiti ng nakakaloko, at masayang naglakad sa harap ni Alex. Nakakunot ang noo ni Susan at Joe. Naisip nila na gusto ni Rose na manatili si Alex, at makasama siya. Hindi nila akalain na gusto lang ni Rose na maging taga-dala ng mga bag nila ito. Sinasadya ba niya itong pagtawanan? Si Alex ay hindi nagalit kay Susan at Joe. Kung mayroon siyang sisihin na isang tao, ay dapat niyang sisihin ang kanyang sarili. Dahil sa pagiging malambot ng puso niya. Sandali niyang naisip na baka nagbago na ang mood ni Rose. Dahil sinabi na niyang mananatili siya, nagpasya na siyang sumama. Rose, masyado kang matalino. Ang pamamasyal sa amusement park ay nakakapagod. Kailangan natin ng bag carrier. Nakangiting sabi ni Zane habang pinupuri ito. Iniabot ni Zane ang kanyang backpack patungo kay Alex. Brad, ang galing mo, sabi ni Zane, sabay bigay ng bag niya kay Alex. Hindi man lang kumibo si Alex. Pero pinandilatan niya si Zane. At sa isip ni Alex, darating din ang araw mo. Ang pagtulong sa isang babae, na dalhin ang kanyang bag, ay katanggap-tanggap. Ngunit si Zane ay isang lalaki, at walang kahihiyang ibinigay kay Alex, ang kanyang backpack. Gaano siya kawalang hiya? Akala mo ba wala akong utak? Sa isip ni Alex. Matapos ang pagkakatitig ni Alex kay Zane. Huwag mo siyang pansinin, isa siyang immoral na tao, sabi ni Rose, habang nakatitig kay Alex. Saka hinawakan si Zane sa braso, at naunang naglakad palabas ng coffee shop. At sumunod naman ang iba. Habang palabas sila ng shop, may ilang binatang lalaki na dumaan sa kanila na nagtatawanan at nag-uusap-usap. May napansin si Rose, at tumaas ang tingin niya sa isa sa kanila. Sigaw niya. Bastard, hindi mo ba ako nakikita? Sobrang lakas ng sigaw niya. Natinatakot ang lahat sa loob ng 10 metro mula sa kanya. Napatigil din ang ibang mga lalaki, at napalingon kay Rose. Tumingin si Rose. Puno ng galit habang nakatitig sa mukha ng pinakamatangkad na lalaki sa kanila. Rose, anong problema? Tahimik na tanong ni Zane kay Rose. Lucille Brennan, ikaw na naman. Si Lucille Brennan ay dati noring nakabangga ni Rose. Ang insidente sa bahay namin noong nakaraan, ay sanhi ng lalaking ito. Malamig na salita ang lumabas sa bibig ni Rose. Ang mga binatang nakasunod kay Lucille, ay nakita kung paano sigawan ni Rose si Lucille. Mayroong isang mahusay na pamilya si Lucille, kaya lahat sila ay believe dito. Ang mga lalaki ay handa na pumunta at turuan si Rose ng leksyon. Gayunpaman, iniharang ni Lucille ang kanyang kamay, bilang senyas, para pigilan sila. Sinong mag-aakala sa sandaling iyon? Nakakaramdam ng takot na ekspresyon si Lucille. Noong huling pagkakataon, na hinayaan ni Lucille ang kanyang ama, na si Logan Brennan na i-pressure ang pamilya nila Rose, naisip niyang second-rate lang ang pamilya nito. Kapag gumawa na ng hakbang ang papa niya, ay hindi na ito mapipigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naimbitahan ng pamilyang Rose ang pinuno ng unyon ng mga ngalakal ng New York na si William Chase. Bagamat isa ang grupo ng Heavenly Lion, sa nangungunang 10 negosyo sa New York, ang pamilya ni Lucille, ay nasa ilalim pa rin ito ng proteksyon ng Merchant Union. Para kay Lucille, ang ama niya na si Logan Brennan, ay buong kababaang loob na nagpunta sa opisina ng ama ni Rose, at humingi ng tawad sa kanyang harapan. Ito ang pinaka-nakakahiya, at nakakasakit ng puso. Bagay na naranasan nila sa kanilang buong buhay. Ang mag-ama ay labis na natatakot sa pamilya nila Rose. Kailangan na nilang iwasan kapag nakita muli nila si Rose sa hinaharap. Naglakad si Lucille sa harap ni Rose na may di maipaliwanag na pakiramdam. Yumuko ang malaking matangkad na binata kay Rose, at sinabi, "Sorry, naging paboya ako para hindi kita makilala. Sorry kung na-offend kita. Patawarin mo ang aking kamangmangan." Laking gulat ng mga kasama ni Lucille. Anong nangyayari, pagtataka ng lahat?
Ang kadalasang suplado at di polemic na si Lucille, ay nangangahas na magsalita ng pakumbaba sa isang tao, sa isip nila. Nagtataka na ang lahat. Buong pagmamalaking tumayo si Rose sa harap ni Lucille, na nakatiklop ang mga braso at may pagngisi sa mukha. Sa palagay mo ang paghingi mo ng paumanhin, ay malulutas ang mga bagay-bagay. Hindi ka ba nag-iisip ng positibo? Kung sa bagay ayos lang, ayokong makipagtalo sa iyo. Pero dahil sa ugali mo, lumuhod ka sa harap ko ngayon. Naningkit ang mga mata ni Lucille at umawang ang bibig, na tila may gustong sabihin. Ngunit hindi siya naglakas loob na suwayin si Rose. Sa maraming tao na nakatingin ang mga mata sa kanya, napaluhod si Lucille. Lahat sila ay nakatingin sa kanila sa ganap na pagkalito. Ano ba ang nangyayari? Si Lucille ay marangal na binatang tagapagmana ng Heavenly Lion Corporation. Bakit siya natatakot sa babaeng ito? Nagsimulang tumibok ang puso ni Rose sa saya. Rose, tama na, umalis na tayo agad. Sabi ni Zane sa nag-aalalang boses. Hindi niya tinulungan si Rose sa problema niya. Kaya kung malantad ang kanyang kasinungalingan, matatapos na ang lahat para sa kanya. Ano ang dahilan bakit tayo aalis, mahal ko? Ginawa ng taong ito, ang aming pamilya na isang kahabag-habag na kalagayan. Paano na lang natin siya hahayaan ng ganito? Niyakap ni Rose ang mga braso ni Zane at sinabing, ngayon parusahan mo siya. Ayaw mong gawin ito, sabi ni Zane sa sarili. Anong kinakatakutan mo? May relasyon kami kay President Chase. Kahit nabigyan namin siya ng lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na magsalita, udyok ni Rose. Matapos malagay sa ganoong lugar, walang choice si Zane kundi ang sumunod. Pinatigas ni Zane ang puso, at naglakad sa harapan ni Lucille. Tinaas niya ang braso niya at sinampal-sampal niya ng ilang beses si Lucille. Astig, tuwang-tuwa si Rose kaya pumalakpak siya. Pagkatapos, naglakad siya sa harap ni Lucille at binigyan din siya ng ilang sampal. Sige mahal ko, sobrang saya ko ngayon. Huwag na nating hayaang abalahin pa ng basurang ito, ang ating kasiyahan. Let's go, bulong ni Rose habang naglalakad palayo kasama si Zane sa kanyang mga bisig. Sumunod sina Joe at Susan. Iniyuko ni Alex ang kanyang ulo habang naglalakad sa likuran nila. Sumusobra na si Rose at masyadong nagyabang si Zane. Hindi na niya sila muling tutulungan sa hinaharap. Kung sila ay gumawa ng kaguluhan, sila ay parurusahan balang araw. Si Lucille na nakaluhod sa lupa ay napatingin sa likuran ni Rose at ng iba pa na paalis na. Maghintay lang kayong dalawa. Sa isip ni Lucille, habang may matalim na tingin. Tumawag ng sasakyan sina Alex, at dumiretso sa New York City Entertainment Garden. Habang nasa daan, buong pagmamalaking sinabi ni Rose kay Zane, kung gaano kasarap ang pakiramdam, na maramdaman niyang sinaktan niya si Lucille, pinupuri niya si Zane, sa pagtulong sa kanya. Naghahanap talaga ako ng boyfriend na magpuprotekta at magtatanggol sa akin. Mas tapat ang mga talunan. Ito ay nakakatawa, sabi ni Rose. Sa pakikinig sa mga salita ni Rose, medyo nanghine si Zane sa kanyang puso. Natatawa naman si Alex habang naririnig ang mga salitang iyon. Iniisip niya kung ano ang iisipin ni Rose kung alam niyang ako ang tumulong sa kanya at hindi si Zane. Makalipas ang mahigit isang oras na pagmamaneho, ay nakarating na rin sila sa amusement park. Ang roller coaster, barkong pirata, ang rumaragasang ilog, ang merry-go-round, ang jumping machine. Pagkatapos subukan ang lahat ng uri ng mga rides, naisip na nilang bumalik. Alas 5 na ng hapon. At sumakay sila ng taxi pabalik ng lungsod at kumain. Madilim na, kaya kinumbinsi ni Rose ang lahat. Para manood ng sine. Matapos bumili ng mga tiket, pumunta si Zane sa banyo. Habang nakatanggap naman ng tawag si Rose mula sa kanyang ama. Umuwi ka na, Rose. Bibisitahin ko ang papa ni Zane. After all, it because of you kaya kailangan ko siyang makita. Dad, hindi ako makakapunta. Sa totoo lang, in a relationship na kami ni Zane. Beside, magkasama kami ngayon ni Zane. Kaya kahit hindi ako pumunta walang sasabihin ang papa ni Zane. Sabi ni Rose. Ganun ba, good girl. Si Zane ay may potensyal at magaling. Malaki ang suporta ng ama ni Rose sa relasyon ng kanyang anak kay Zane. Sige, hindi ko naiistorbahin ang date nyo ni Zane. At pinutol na nila ang tawag. Rose, sino ang tumawag sa'yo? Tanong ni Zane nang makabalik siya.
Papa ko, magsisimula na ang pelikula. Pumasok na tayo dali. Bago pa makapagtanong si Zane, hinila na siya ni Rose para manood ng palabas. Paglabas nila sa panonood, pasado 10:00 na. Iminungkahi ni Zane na huwag na silang bumalik sa universidad, sa halip ay manatili sa hotel. Matapos ang insidente kay Lucille, gusto niya ng ilang pribadong oras kasama si Rose, sa lalong madaling panahon. Magsisisi siya kung malalaman ni Rose ang totoo. Hindi naman matagal mag-taxi pa uwi. Nagmamadaling sabi ni Susan. Masama ang kutob niya sa pagpipilit ni Zane na manatili sa isang hotel. Kung gusto niyong bumalik fine, ngunit hindi kami babalik ni Rose. Sabi ni Zane habang nakaakbay sa balikat ni Rose habang nakatabi sa kanya. Rose, babalik ka ba kasama namin? Tanong ni Susan kay Rose. Ang puso ni Rose ay labis na nagkakasalungatan, ngunit nakaramdam siya ng kahihiyan na salungatin ang mga salita ni Zane. I think mas maganda kung sasamahan ko si Zane. Napabuntong hininga si Susan. Alam niyang mag-aalala pa rin siya kay Rose. Wala na siyang magagawa, kaya nagpasya siyang sumama na rin sa hotel. Naghanap si Zane ng isang luxury hotel sa phone niya at pumara ng taxi para pumunta doon. Ang hotel ay tinawag na Berkeley. At ito ay medyo maluho. Mayroon itong isang metrong malapad na kristal na chandelier, isang gininto ang interior, at isang matangkad at payat na babaeng punong abala. Ipinakita ng hotel ang pambihirang kalidad nito mula sa itaas hanggang sa ibaba. Bigyan mo kami ng 3 pribadong silid. Gawing single ang isa sa kanila. At ang pinakamurang kwarto. Utos ni Zane sa binibini sa front desk habang papalapit ito sa kanya. Alex, sobrang saya ko ngayon. Kaya hahayaan kitang manatili sa isang high-class na hotel. Ngayong gabi, magkakaroon ka ng karanasan na sigurado akong, hindi mo na mararanasan sa hinaharap. Mayabang na sabi ni Zane kay Alex habang hinihintay na makakuha ng kwarto ang receptionist. Nang handa na ang room card, hinila ni Zane si Rose sa kamay at sinundan ang bellhop sa kwarto. Kailanman ay hindi pa nagkaroon ng kasama si Rose sa isang kwarto, ng isang lalaki, kaya siya ay labis na kinabahan at namula. Ngunit sumunod pa rin siya kay Zane. Kung tutuusin, napakalaki ng kapangyarihan ng pamilya Zane, kaya gusto niyang paunlarin ang kanilang relasyon. Pumunta sina Joe at Susan sa kanilang silid. Si Alex na lang ang naiwan sa lobby. Nagsimulang magbulungan ang mga tauhan ng hotel sa paligid sa isa't isa. Naramdaman ng ilan sa kanila na sobrang nakakaawa si Alex dahil siya lang sa mga magkakaibigan nila ang walang girlfriend. Pinakamasamang silid din ang ibinigay sa kanya. Sa kabilang banda, ay walang pakialam sa mga tanong na ito si Alex. Iniisip lang niya kung dapat niyang sabihin kay Rose ang totoo. Kung magdamag magsasama si Rose at Zane. Sisisihin ba niya ang sarili niya? Naisip niya. Pumasok sa lobby ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting kamiseta, at trousers jacket at itim na pantalon. Lahat ng staff sa lobby ay tumayo na mukhang mas tuwang-tuwa, at itinuon ang kanilang mga mata sa lalaki. Hello manager. Nakayuko ang mga tauhan nang dumaan ang lalaki. Tumango ang lalaki bilang kasiyahan. Nang natuon ang tingin niya kay Alex. Nag-iba ang ekspresyon niya. Ang kanyang orihinal na nakaka-relax na ekspresyon ay nagbago, patungo sa pagiging magalang at mapagkumbaba, tulad ng ekspresyon ng kanyang mga tauhan, tuwing makikita siya. Sir, bakit po kayo nandito? Nakangiting sabi ng lalaki kay Alex. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.